Breaking news mga kababayan, nako po, eto na ang pasabog ni President Donald Trump ng Amerika. Binanggit po si PRRD. Idol pala ito, yung ginawang war on drugs ni Tatay Digong nung siya ay presidente. At talagang pinuri ito dahil matapang ang kanyang ginawa. At wala itong kaso sa human rights. Totoo kaya ito mga kababayan? BBM pahiya kay Donald Trump? Halaka, Attorney Conti, isasama na rin sa US sanction gaya namang ICC judge at prosecutors. Nako, magagaya na rin pati visa, mga bank transaction, isasama na si Conti ng attorney ng EJK laban kay PRRD. Nako, mga kababayan ko. BBM pahiya ni Donald Trump? Halaka, totoo kaya ito mga kababayan ko? Ngayon po panoorin po natin. Kung totoo lahat ng mga binanggit ni Donald Trump, di ba kinalaban na niyang ICC dahil ang ICC ay nagyabang ipapaaresto daw ang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu, pati Russia na si Vladimir Putin, kaya daw nilang ipakulong. O ngayon, nasentensyahan yung 8 na ICC judge ng 15 years ng pagkakabilanggo. So ngayon, ipapaliwanag po ng magaling na abogado na si Regal. Magaling po ito. Dito, so plak si BBM dito. Bakit isinuko si PRRD sa soberanya ng ibang bansa, lalo na itong ICC na iskambag na ito? Bakit yumuko at tila naging aso ang Pilipinas? Ngayon, ang tingin ng ibang bansa sa atin, talagang mga uto-uto, mga aso ng ibang bansa, kolonyalismo ng ICC. So ngayon, si Donald Trump galit na galit dito sa ginawa ng ICC na ito. Kaya may batas sa Amerika na pagka isa po sa mga opisyal ng gobyerno or citizen ng Amerika ay ikukulong ng ICC, meron pong batas ang Amerika na gagamitin ang batas militar para sugurin itong ICC na ito. So ngayon po mga kababayan, pakinggan po natin itong paliwanag ng isang magaling na abogado. So palpal si BBM dito mga kababayan dahil po sa ICC issue na ito na ginawang gatasan si PRRD at ginawang kwartahan ng ICC at ni Attorney Conti. Ayun, tignan nyo, ginagawa nilang trophy, pinagyayabang nila. Ngayon, sabog sila sa Amerika, Russia at Israel. Ito na po. Magugulat po kayo kung ano po ang sinabi ni Donald Trump dito. Bakit nakakahiya itong Pilipinas na ito at yung ginawa nila kay PRRD at mapapahiya si BBM dito? Ayon dito kay Regal, ito po. Siya po nagsabi, hindi po ako. Panoorin po natin. Let's reset the facts kasi importante ang context. Ang International Criminal Court issue ngayon ay hindi abstract, hindi ito academic debate. Ito ay tungkol sa kung sino ang lumalaban at sino ang kusang sumusunod. Unahin natin ang Russia. Noong naglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Vladimir Putin dahil sa illegal deportation ng Ukrainian children, hindi nakipag-dialogue ang Russia. Ang ginawa nila, retaliation. Kinulong in absentia ang ICC prosecutor at 8 ICC judges. Sinentensyahan ng hanggang 15 taon. Tinawag silang kriminal. Nilagay sa international wanted list. Ang mensahe ng Russia ay diretsyo. Wala kayong jurisdiction sa amin at kung ipipilit nyo, kayo ang mananagot. O, kita nyo mga kababayan? Hindi naman member ang Russia. Hindi nakaligtas si Putin sa yabang ng ICC. Ang kaso rin ni Putin, war against humanity.
Ganon din kay PRRD dahil sa kanyang mga plataforma at ginawang batas nung siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni PRRD nung campaign niya, wag nyo akong iboboto. Pag ako naging Pangulo, naging Presidente ng Pilipinas, tumigil ka sa bisyo mo. Kinabukasan, ayan, natakpan ng dyaryo. Nagbisyo eh. Yan ang pangako ni PRRD na pupuksain niya lahat ng mga bisyo, ng mga pulboronik pag siyang naging Pangulo. Ayan, binoto nyo, binoto natin. Ayan, nangyari sa mga unang araw pa lang mga kababayan, 1,000,000 at 500 mga adik pulboronik ang sumuko at walang paglagyan ang mga adiktos na ito. Takot na takot ang mga pulboronik, pulboron boy. Eh ngayon mga kababayan, anong nangyari? Ayan, pati yung kataas-taasan na nasa posisyon, pulboron boy. Nakita nyo naman yung pasabog ni Manang Amy. Siya na mismo ang nagbulgar. 'Di ba, mga kababayan? Oh. Naniniwala ba kayo kay Manang Amy? Kapatid niya ito eh. Mula bata hanggang paglaki ng kanyang kapatid, kilala niya ito. Nung pinabulaanan, nung hinamon ng hair follicle test, ayaw naman. Sino daw kayo? Wala kayong karapatan para utusan ng Pangulo. Ayan, sabi ni Manang Claire na vlogger na walang ginawa kundi magsipsip. Akala mo istro na sipsip ito. Ngayon, kinasuhan ng ICC. Dahil sa mga misleading and disinformation na paninira kay PRRD. Isipin nyo, buong Pilipinas gusto ang pamamalakad ni PRRD sa kanyang war on drugs. 95% na gusto ang kanyang pamamalakad. Tignan nyo ang nag-ano kay PRRD, 5% lang. Kasi nga, nasa kapangyarihan sila. Ngayon, nakita nyo po. Narcotic state. The Philippines is a narcotic state. Ayon po kay PRRD. Kaya pinagtulungan si PRRD, ayun, ibinenta sa ICC. Ang ginawa naman ng ICC, ayan, ginawa nilang trophy. Pinagyabang nila sa buong mundo. Kaya naming magpahuli ng superpower. Si PRRD, nakulong na. Ngayon naman sunod si Russian Putin. Sunod si Donald Trump at Netanyahu ang ngayon. Binanatan sila ng Amerika ngayon. Pati dun sa itong si Cristina Conti, isasama na rin sa bagsik ng Amerika. Isipin nyo, si PRRD matanda na, pinipilit na tumayo sa trial. Sabi ni Conti, ni Cristina na abogado ng EJK, victim daw di umano, at yung mga eksperto daw ng mga doktor ay kaya daw ni PRRD na tumayo at humarap at sumagot dito sa ICC judge. Yung mga ginamit nila mga doktor na yun, mga scumbag din na anti-Duterte din, na binabayaran nila para magkunwari na mga eksperto, mga bias pala mga ito, mga kababayan, para ipakita na si PRRD ay malakas daw, nagsasakit-sakitan daw. Konti, makarma ka, sabi nung comment. Matanda na yan, 80-year-old na yan. At hindi na rin masyadong yan. May sakit yan, masama ang pangangatawan. Hindi na gaya dati. Nung siya ay Pangulo, talagang matigas, malakas ang kanyang katawan. Ngayon, pinipilit nilang tumayo at sumagot sa trial ng ICC. Sabi ng mga eksperto na bayaran din na bias, ininvestigahan ni Harry Roque ang mga ito. Yung mga doktor daw di umano,
na nagsasabi na Duterte can stand trial. Walang sakit daw, nagsasakit-sakitan daw. Nung chinek yung FB ng mga ayon, ng mga doktor psychiatrist, abay, ang daming post na anti-Duterte. Nakita nyo, mga bias pala. Kaya, suplak sa Amerika ito eh. Kaya si Atty. Conti, one of these days, mga kababayan, itatamaan ito ng karma sa ginawa kay PRRD. The time of reckoning, sabi nga ni Donald Trump, all of them will suffer the wrath of my power. O yun, yari kayo. Kaya tama lang ito na tamaan sila ng karma ni Donald Trump at Russia ng Israel. Isipin nyo, superpower sila, aanuin nyo, o ngayon, di nyo kaya. Maliliit lang na bansa ang kaya nyo. O ituloy pa natin. Ngayon, ang United States of America, mas pino pero pareho ang linya. Noong 2024, naglabas ang ICC ng arrest warrants laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant para sa alleged war crimes sa Gaza. Israel is not an ICC member. The United States is not an ICC member. At para sa US, ang warrant na iyon ay hindi lang tungkol sa Israel. It was about precedent. Kung papayagan ang ICC na mag-issue ng warrants laban sa leaders ng non-member states without consent, then no allied leader is safe. Kaya ano ang ginawa ng US? Hindi kulong, hindi trial. Sanctions, visa bans, asset freeze, financial isolation. Ang ICC judges at prosecutor na sangkot sa warrant, tinamaan. Ang mensahe ng United States, you do not get jurisdiction over us or our allies from a court we never joined. This was not framed as morality. This was framed as defense of sovereignty and consent. Importanteng linawin ito. Ang sinasabi ng US ay hindi walang dapat managot. Ang sinasabi nila ay hindi kayo magpapasya para sa amin. This is assertion of jurisdiction. This is state power. Ngayon balik tayo sa Pilipinas. Hindi na tayo ICC member. O dito mga kababayan, mapapahiya si ano ngayon? Si BBM dito, ang Republika ng Pilipinas, sila Boying Rimulya, Trillanes, itong si ICC Attorney Cristina Conti, sila De Lima, sila Risa Ontiveros, lahat po ng mga nagsuplong at nagpakulong, sila General Torre, John B. Crimulya, lahat po ng nagtulong-tulong mga kababayan, pahiya dito kay Donald Trump. Isipin nyo, ICC has no jurisdiction over my persona. Sabi ni Tatay Digong, yun yung sinabi ni Donald Trump. Kaya idol ni Donald Trump itong si PRRD kasi nga dahil sa kanyang very strong character bilang naging Pangulo ng Pilipinas. O tignan nyo ang ginagawa ni Donald Trump dahil kinuha niya yung pinaka-format at proseso or method ni Tatay Digong, kamay na bakal. Tignan nyo, ngayon lang nagkaroon ng kamay na bakal ng Amerika dahil kay Donald Trump. Napakamatindi, galit na galit sa mga narcotic country gaya ng Venezuela, Mexico. At lahat po ng mga nagdadala po ng pulburon papunta sa direction sa Amerika yon, pinupulbos ni Donald Trump. Ganyan po si PRRD. Ginawa niya ang kanyang trabaho para pulbusin ang mga nagpupulburon. Ayan, pahiya si BBM ngayon. Pahiya yung mga nagsuko kay PRRD. Dahil dito, o yan, naging tuta ang Pilipinas. Kahit hindi naman required, ayun, nagsip-sip. Kasi nga, politika yung dahilan, takot sila kay PRRD. Kasi nga, si Sara ay malakas po na contender. O ngayon, ginagawa nila kay Sara,
kung ano-ano yung mga inilalabas nilang kaso. Madriaga, yan, mga bata ni ni Trillanes, si Dilima. Tignan nyo po yung pari na adiktos, nagpupulburon. Isang pari, nagpapausok. Habang nangungumpisal, nagpapausok. O, tignan nyo ang gawa ng mga demonyong ito. Sabi ng mga komento, nako po, pakana ng mga demonyo. Alaka, yari kayo. Kaya pahiya si BBM dito, si Donald Trump. Idol na idol niya si Tatay Digong. Nag-withdraw na tayo. Wala na tayong treaty obligation. Pero anong ginawa natin? Our president surrendered Duterte. Our institutions facilitated it. Our bureaucracy complied. Walang sanctions, walang threat, walang retaliation. Sumunod tayo kahit hindi na required. O nakita nyo, kaya PNP, Armed Forces, pinabayaan nila. Hindi naman idinaan sa Korte Suprema. Inutos lang ng Pangulo. Siya ang may utak nito. Sabi ng kayang-kaya naman ni BBM na pigilan pero wala. Anong ginawa niya? Wala po, mga kababayan. Ayan, tignan nyo yung ombudsman. Yung PNP, pati sundalo, walang ginawa. Ayan, pinagtulong-tulungan kasi nga takot sila kay PRRD. Para humina daw yung karisma sa mga Pilipino. Ayun, lalong minahal si Sara ng mga Pilipino. O, tignan nyo ngayon, number 1 sa survey sa pagkapangulo sa 2028 kasama ni Marcoleta. Ayan, durug na durug yung mga dilawan, pinklawan, at mga bangagan dito. O ngayon, tuloy natin. Kaya ito ang hindi komportableng tanong. Kung ang Russia ay kayang ikulong in absentia ang ICC officials, kung ang United States of America ay kayang isanction ang ICC officials kapag tinamaan ang kanilang alay, bakit ang Pilipinas ang kusang yumuyuko? International law is not just about ideals. It is about consent, power, and practice. At sa larong ito, ang malakas nagsiset ng hangganan. Ang mahihina nag-over-comply. And the final legal truth. Ang tanong ay hindi kung may prinsipyo ang ICC. Ang tanong ay ito, kung mismong mga superpower ay lumalaban kapag sila ang tinamaan, bakit ang Pilipinas ang nagbubuhat ng moral burden na ayaw nilang pasanin? That is not rule of law. That is asymmetric obedience. At sa international law, ang sobrang pagsunod, lalo na kung wala ng obligasyon, ay precedent laban sa sarili mo. Another day, another regal. O yan, mga kababayan, napakalinaw po. O tignan nyo, naging aso, naging tuta ng ICC ang Amerika. Nag-over-comply. Kasi nga po, mga kababayan, this is a group effort. PNP, Remulla, itong congressman, lahat po mga kababayan pinagtulong-tulungan. Si PRRD. Tignan nyo, biglang isinakay yung may-ari ng eroplano na si Saldico. Ayan, bumaliktad na. Ayun, DDS na daw. Tuwang-tuwa sila nung pinahiram itong eroplano na ito, itong private jet na ito nung isinakay si PRRD, tuwang-tuwa sila kay Saldico. Yun, nung bumaliktad, itinuro yung mastermind sa flood control. Ayan, naging DDS na rin daw. O, tignan yung mga kakupalan na mga ito. Anong sinasabi ng komento? ICC International Corrupt Court. Naku po, sabi ni Jixer, very well explained, said Madam Oliva, God bless. Pasensya ka na po ma'am, wala kasi sa katinuan ng ating Panggulo dahil sa pulburon, kaya sana kunin na siya ni Lord. Halaka, walang prinsipyo si Mongmong Arcos.
Lahat ng magiging hadlang sa kanilang pagnanakaw ay aalisin nila sa kanilang daan, kaya sa 2028, tulungan nating makamit ang hustisya sa mga manduruga sa kaban ng bayan. Ayan no mga kababayan no. Ayan, binabasa ko lang yung mga komento. Naku, galit na galit ang mga tao. There is no justice in a world where there is no justice in a world where durog or pulboronic runs the government. Nako po mga kababayan ko, galit na galit ang mga tao. It is a very simple. If the ICC wants respect, keep away from non-member. They have no business in any justice matter on non-member. Respect the justice system and sovereignty of non-member. They have no authority to prison non-member. It's very simple. Ayan mga kababayan ko. Galit na galit ang mga tao dito. Ano bang sinabi ni Tatay Digong mga kababayan? O ito. Duterte to ICC jurisdiction. Ayan, pakinggan po natin ang sabi ni Tatay Digong. Nakakaano po ito? Statement. Nakakaiyak po ito mga kababayan. Parang Donald Trump yung kanyang sinasabi dito. Over my persona. Tignan nyo po mga kababayan. Naiiyak kayo dito. Si Tatay Digong nagsabi nito eh. Ito, tignan nyo po. Ito po. Why only 300 voices inside the ICC case? Wait lang mga kababayan ko ha. Hanapin natin itong sinabi ni Tatay Digong. Malupit itong sinabi niya eh. Over my persona. PRRD. Nasaan na yun? Ito. Tignan nyo mga kababayan. Maiiyak po kayo dito. When you're in the mood Ito po yung sinabi ni Tatay Digong during his for season i-check nyo po ito, maiiyak kayo dito nung si Tatay Digong ay nagsasalita. Meron siyang sasabihin. Ito po. President Rodrigo Duterte on Tuesday says the International Criminal Court cannot acquire jurisdiction over him. Duterte is referring to the ICC's preliminary examination of his bloody war on drugs, which is one step closer to an actual investigation. He says, quote, "I don't even believe my mother. What more them? Son of a bitch, you guys are annoying." O, tignan nyo mga kababayan. Ito po, tuloy natin. But the ICC does have jurisdiction over Duterte as head of government of a country that ratified Asan kasi yung ano niya? O, tignan nyo po mga kababayan na ito po. Meron siyang binanggit dito. ICC sees crime against humanity committed. Ito. Saan ba yung sinabi ni Tatay Digong dito? Magugulat kayo eh. O, ito po mga kababayan. Ito. Ginagawa ko na lahat. Nagkakaso-kaso na nga ako dyan sa kung anong ay International Court of Justice. Nakala naman na itong ulol, isa rin. Walang preparasyon. Hindi nagbabasa ang mga gago. Tsaka may statement pa nung isang sabi ko nga itong tao na ito, si Trillanes. May statement siya. Trillanes, alam mo, pag nakita ko yung pangalan mo, nakikita ko tae ng aso. Every time I look at you, you're a shit of a dog. Mas marunong ka pa. Bakit mo ako takutin na magpreso? If it is my destiny that magpreso ako, di magpreso ako. Tunyan kita, ikaw, Pilipino, magtatakbo ito uli. Kamo mga Bisaya, mga Pilipino, mga Tagalog. Anong ginawa nitong nito? Sige, sabihin mo. Baski na mali. Anong ginawa nitong animal na ito? Hindi nag-revolt, pasigaw siguro, tapos mag-surrender lang, ganun ka kaduwag, tapos magyabang ka. Kung kami, ginawa kami, sige, makulong, di makulong. Ikaw, nagkulong, nanalo ka dahil yung backlash sa administration. Tapos nga sabihin mo, kala mo sino ka magsalita. Mas if you are also, hindi ka naman summa cum laude.
Ewan ko kung laude ka o pareha ko lang sa akin 75. Pero alam mo, sa totoo lang, Trillanes, kung bright ka sa akin, kung mas marunong ka, ikaw na sana ang nadagdadaldal dito, hindi ako. Yan ang totoo. Kaya kung magtakbo ka ng presidente, senador, people of the Philippines, mga kababayan ko, mga Bisaya, ayaw yung magpatuntuan nito na wala itong ginawa kung hindi mag-exhibition. Wala itong nagawa kung hindi manira ng tao. Yun yung pagano. Tapos sabi dito, turo dito, drug lord doon. Pati yung mga anak ko, pati yung anak ko na maliit, dalagita. Anong nangyari? Wala. Ni isa. May napakulong ka ba, Trillanes? Sino? Sinong napakulong mo? Oh. Nandyan pa rin sila. O yan mga kababayan ko, kaya itong ICC, wala pong itong jurisdiction, sabi ni Tatay Diging, over my persona. Kaya dito pahiya po si Trillanes po dito mga kababayan. Kaya kung inabot nyo ang bidyong ito, yung part na ito, i-comment nyo po kung anong lugar kayo, anong bansa, saan ba inaabot yung video natin. Isha-shoutout ko kayo mga kabayan. Re-replyin ko kayo isa-isa. Kung ano yung makita ko na sabi, dito ako sa Brazil, nasa Amerika po ako, nasa New York ako, nandito po ako. Kung saan-saan man, sa Ilocos, Tarlac, Cebu, Iloilo, Africa, Mexico, Jordan, Dubai, diba mga kababayan ko? Mag-comment po kayo para ma-shoutout ko po kayo. I really appreciate po na nanonood po kayo. Ito, sabi ni Gaspar Beltran, good morning po the wonders watching from Cebu City. Tuloy ang laban sa mga kurakuter, gangster, crocodile. O, tignan nyo mga kababayan. O, di ba? Ang dami po mga kababayan, o. Shout out kay Divina Ramirez. O, di ba, mga kababayan? Salamat po sa inyo mga kababayan, sa inyong suporta sa ating video. Mabuhay po. Ipag-pray po natin na mabigyan ng hustisya ang pagkakakidnap kay Tatay Digong at makalaya pa at makita natin minsan na makauwi ng Pilipinas ang ating pinakamamahal na presidente. Iyak na naman po ako. Sa tuwing naalala ko na kinidnap si PRRD, talagang tumutuloy yung luha ko mga kababayan. Kaya let's pray po mga kababayan ko. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.